Sa gitna ng masukal at madilim na kagubatan habang patungo sila sa pamilyang Joksa, casual na huminto ang ating maangas na bida sabay baba ng utos, Dongpil, dito tayo matutulog para sa gabing ito. Mabilis at tapat na sumunod ang ating kanang kamay, opo, young master. Ihahanda ko na ang pagkain. Habang nag-iisa sa tabi ng mitya ng apoy, dito na nagsimulang magmuni-muni sa kanyang isip ang ating bodyguard. Dito natin mararamdaman ang bigat ng tadhana ng isang tagapagtanggol. Sabi ni Dongpil sa kanyang sarili habang nakatitig sa nagbabagang kahoy, ako, si Ma Dongpil, ay naging isang team leader ng Guardian Court sa napakabatang edad. At ngayon, ako ang responsable para sa kaligtasan ng Third Young Lord. Ang sinumang ordinaryong miyembro ng Divine Cult ay tiyak na may inggit sa aking tagumpay, subalit dumaan din ako sa napakaraming mapanganib na misyon. Sa tingin ko, nabuhay ako sa isang napaka-extraordinaryong buhay. Habang nag-iisa si Dongpil, alam niya na ang buhay ng isang martial artist ay palaging nasa panganib. Subalit sa pag-iisip niya sa hinaharap, tuluyan siyang napalunok. Sabi ng ating tapat na kanang kamay sa kanyang isip, magiging ganito rin ba ang buhay ko sa hinaharap? Hindi, tiyak na haharap ako sa lalo pang mas dambuhalang mga panganib. Ang Young Master. Ang Young Master ay gustong burahin ng buong Righteous Heavenly Alliance at ang Stillblood Fortress mula sa buong Jianghu. At bilang ang nag-iisang in charge sa kanyang safety, ang mga banta o threats na aking makakasagupa ay magiging lagpas pa sa anumang hinarap ko noon. Buong Jianghu ang gustong lamunin ng ating bida. Isang absolute at nakakangilabot na ambisyon na nagpabigat sa balikat ni Dongpil. Ngunit bago pa man tuluyang malunod ang ating guardian sa tindi ng kanyang seryosong pag-iisip. Sa isang kisap mata, biglang lumitaw si Sorayang mula sa kadiliman bitbit ang isang dambuhalang osa. Napatingin ang ating bida sabay tanong ng may mapang asar ng ngiti, ano ang iniisip mo ng napakalalim dyan? Literal na nabilaukan sa sariling laway si Dongpil sa tindi ng gulat. Napatalon siya sabay sigaw, young master. Wala po. Wala ano? Nakahuli ka ng isang osa sa loob lang ng maikling panahon na itinakbo ko para lang magsimula ng isang apoy. Mas mabilis pa siyang manghuli ng osa kaysa sa pagsisindi ng posporo. Casual na tumawa ang ating bida, matagal-tagal na rin mula nang huli tayong kumain ng karne ng osa, hindi ba? Ito ang ating hapunan, Dongpil. At sa mismong sandaling yun, dito na nagsimulang magbalat ang ating bida, subalit nang makita ni Dongpil ang sand at ang hinugot ng kanyang Panginoon, tuluyan ang gumuho ang kanyang katinoan. Napanganga at napasigaw ang kanang kamay, Young Master. Hindi ba't yan ang red blade ng Meteor Twin Blades? Gagamitin mo ba talaga ang maalamat na espadang yan para lang balatan ang osa? Isang elite at maalamat na blades na kinatatakutan sa Miriam, ginawang pangkiskes ng balat ng osa. Ngunit casual na nagkibit balikat ang ating maangas na lodi habang patuloy sa paghiwa, bakit hindi? Ito ang pinakamatalas na talam na mayroon ako, at ang haba nito ay masasabing lubos na angkop para sa gawaing ito. Ang kayaman ang pinagpapatayan ng mga master sa Jianghu para makuha, ginawa lang ordinaryong kutsilyo ng ating bida. Habang nagpapakasasa ang ating bida sa paghiwa ng karne ng osa gamit ang maalamat na red blade, literal na nanigas sa kanyang kinatatayuan ang ating tapat na kanang kamay. Napalunok si Dongpil sa kanyang isip habang nanlaki ang mga mata sa tindi ng gulat, ang ataking yan ang maalamat na heaven-splitting triple slash na ipinakita niya noon sa Solitary Bamboo Grove. Isang pamatay na teknik, ginamit na panghiwa ng karne ng osa. Sabi ni Dongpil habang nanginginig ang buong kaluluwa, ang paggamit ng isang pinahahalagahang sandata para lang maghiwa ng karne, at maging ang pag-apply ng kanyang mga martial techniques dito, maaari itong magmukhang katawa-tawa sa unang tingin, subalit hindi ito dapat tawanan. Dito natin mapapatunayan kung bakit halimaw ang bida natin. Sabi ng ating team leader, ang Young Master, literal niyang sinusunggaban ang bawat oportunidad para magsanay. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa Qinggang habang nagbibitbit ng mga kagamitan sa mga misyon, at ang kanyang mga galaw ay napakabilis at sakto maging sa paglilinis ng kanyang sariling kwarto. Nakikita niya ang bawat momento bilang isang pagkakataon upang magsanay at mag-improve. Ang martial arts ay ganap ng nakatatak at bahagi ng bawat kilos ng kanyang buhay. Siya ay isang walking disaster dahil para sa kanya, ang buhay at ang pagpatay ay iisa. Dahil sa tindi ng paghanga,
Hindi na napigilan ni Dongpil na magsalita ng may nanginginig na emosyon, "Young Master, ikaw ay kahanga-hanga." Ngunit casual lang siyang pinatigil ng ating bida gamit ang isang piraso ng karne. "Tigilan mo na ang kalokohan na yan. Kainin mo ito, luto na." Habang ninunguya ang masarap na hapunan, binalikan ni Dongpil ang kanilang susunod na target ng may seryosong mukha, "Subalit Young Master, bakit nga ba tayo babalik sa Joksa family? Tapos na tayo sa mga inspection, at sa lahat ng 7 pamilya, sila ang pinakamapusok at resistant sa atin." Ibinaba ng ating bida ang kanyang kinakain sabay bitiw ng isang malamig na ngiti, "Hindi ako pupunta doon para sa isang inspection sa pagkakataong ito. Kaya ko nga tinanggal na ang opisyal na marka." Nagtatakang napalunok ang kanang kamay, "Kung hindi para sa inspection, kung gayon, para saan?" Dito na natin nasaksihan ang utak ng isang tunay na emperador. Sa harap ng nagliliyab na apoy, idineklara ni Sorayang ang kanyang absolute blueprint. Sabi ng ating bida nang walang kaunting pag-aalinlangan, "Gagawin kong mga tauhan at ipailalim sa aking kapangyarihan ang buong Joksa family." Literal na nabilaukan si Dongpil sabay sigaw sa tindi ng gulat, "Patawad po. Ang inyong tauhan." Idiniin ng ating Lodi ang kanyang perpektong kalkulasyon, ang pinsala at injury ng patriarch ng Joksa ay hindi gagaling sa loob lang ng ilang araw, ito ay aabuti ng hindi bababa sa kalahati ng 1 taon. Bukod pa doon, ang posisyon ng second patriarch ay kasalukuyan ding bakante. Ibig sabihin niyan, mayroong isang dambuhalang power vacuum sa loob ng pamilyang yan ngayon. Sabi ng ating nag-iisang bida habang nag-aapoy ang kanyang mga mata, "Ngayon ang pinaka-perpektong oras para hawakan at kunin ko ang kontrol." Ang isang pamilya na katulad nila, ay magiging napakalaking tulong sa gaganaping labanan para sa trono. Habang ang buong faction ng Joksa ay iniisip na nakaligtas sila mula sa audit, hindi nila alam na kasalukuyan na silang binibilang ng ating bida bilang kanyang personal na hukbo para lamunin ang buong divine cult. Tuluyang nangatog ang tuhod ng ating team leader sa tindi ng mga naririnig niyang plano. Nagtatakang nagtanong si Dongpil, "Young Master, kahit na ipagpalagay nating posible yan, hahayaan lang ba ng Jiagyeyong Patriarch na mangyari ang bagay na yan sa kanyang harapan?" Isang casual na sagot ang ibinalik ng ating bida, "Bakit naman hindi?" Napalunok si Dongpil sabay dugtong, hindi ba siya mababahala na ang isa sa 7 pamilya ay makakuha ng mas malaking kapangyarihan? Malamig na ngumiti ang ating bida, maaaring mag-alala siya, subalit, hindi naman talaga yan isang problema. Nagblangko ang mukha ng ating kanang kamay. At dito na binitawan ng ating bida ang pinakamarahas na deklarasyon ng pananakop sa buong arc. Sabi ni Sorayang, "Dahil gagawin ko ring tauhan ng buong Jiagyeyong family." Literal na lumuwa ang mata ng ating kanang kamay. Napasigaw siya sa tindi ng kaba, "Young Master, ang Jiagyeyong Patriarch ay ang mismong ama ng 6th Young Lord. Sigurado ka ba talaga na posible ang bagay na yan?" Dito niyo makikita kung bakit walang kapantay ang mentalidad ng ating bida. Tinitigan niya si Dongpil gamit ang mga matang walang takot sa kabiguan. Sabi ng ating maangas na Lodi, "Dongpil, hindi ko ginawa ang lahat ng aking mga ginawa dahil lang alam kong posible gawin. Ginagawa ko ito dahil simpleng naniniwala ako na posible silang mangyari. Susubukan ko, at kung sakaling hindi maging maayos ang lagay, doon ko babaguhin ang aking strategy. Subalit hanggang hindi dumarating ang sandaling yun, ibibigay ko ang aking lahat at buong kakayahan." Napakalupit na paninindigan, mga boss. Literal na napayuko ang ating guardian sa tindi ng paghanga. Sabi ni Dongpil ng may absolute loyalty, "Nauunawaan ko na po. Kung gayon, tutulong ako sa abot ng aking makakaya." Tamanggo ang ating bida, "Aba dapat lang. May utang ka sa akin na higit pa sa isang lifetime ng pagsisilbi para sa lahat ng ibinigay ko sa iyo." Habang pabalik na sila sa seryosong paksa, isang biglaang lamig ang gumapang sa likod ng ating bida. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip, "Sa tingin ko ay hindi magiging malaking issue ang Jiagyeyong family o ang Joksa family, subalit bigla akong nakaramdam ng masamang kutob." Bago pa man siya makakilos, "Ha?" Mabilis na humugat ng sandata ang ating kanang kamay sabay sigaw sa dilim, "Sino ang nandyan?" Mula sa makakapal na halaman, dahan-daang lumabas ang isang figura na naging mitya ng tindi ng gulat ng ating bida. "Sandali. Ikaw ay si Hong Yorin. Bakit ka nandito?"
Ang reyna ng Joksa na may matinding lagnat ay nakatakas. Hinihingal at dugo ang bumanat si Hong Yorin, kaya naman pala, ikaw nga. Ang lahat ba ng ito, ang buong pagbagsak ng pamilya ko, ay kagagawan mo ba? Naguguluhan ang ating maangas na bida, ano ang iyong pinagsasabi? Sa tindi ng galit, sumigaw ang dalaga habang isinusugal ang kanyang huling hininga, ikaw, mamatay ka na. Buong lakas siyang sumugod upang saksakin ang ating bida. Subalit sa harap ng isang Supreme Demon Realm Master, ang kanyang atake ay mukhang pagong. Walang kabog-abog na kinantra ng ating bida, isang napakagaan na suntok lang ang binitawan ni Sorayang sa kanyang tapat, at sa isang kisap mata, tuluyang nawala ng malay at bumagsak si Hong Yorin sa lupa. Tinitigan siya ng ating bida habang nagkakamot ng ulo, nawalan ka na ba ng iyong bait? Ano ba ang ginagawa ng isang ito rito sa labas? Mukha na siyang palaboy. Habang ang reyna ng Joksa ay lupaypay na ngayon sa paanan ng ating bida, may napansin si Sorayang sa kanyang katawan. Sa mismong sandali na bumagsak si Hong Yorin, biglang nanigas ang ating maangas na lodi. Napalingon si Sorayang sa madilim na bahagi ng kagubatan habang nag-aapoy ang kanyang sensing ability sa kanyang isip, may 5 individual ang mabilis na lumalapit patungo sa atin, at silang lahat ay armado. Mabilis na sinuri ni Dongpil ang lupaypay na reyna sabay sigaw, Young Master, puno siya ng mga sugat mula sa espada. Young Master, mayroon pang mga dumarating. Casual na tumango ang ating bida habang nakahawak sa kanyang talam, oo, nararamdaman ko rin sila. Subalit, kung hindi ako nagkakamali, agad na idiniin ng ating team leader ang kakaibang aura ng mga paparating, hindi ako nakakadetect ng anumang demonic energy mula sa kanila. At sa isang kisap mata, 5 armadong dayuhan ang lantarang humarang sa kanila. Tinitigan sila ng aroganteng pinuno ng mga estranghero sabay hambog na tanong, sino kayo? Nanatiling tahimik ang ating bida, nagsalubong ang kilay ng estranghero, ayaw nyo talagang sumagot. Sige, kung ganyan ang gusto nyo. Kailangan ko rin naman kayong patayin sa anumang paraan dahil nakita ninyo ang babaeng yan. Isumpa ninyo ang inyong masamang kapalaran. Ngunit bago pa man mahugat ng estranghero ang kanyang espada, isang napakabilis at hindi nakikitang talim ng hangin ang kumawala mula sa ating bida. Isang pitik lang, literal na naputol ang 2 paa ng pinuno. Ha! Humandusay sa putikan ang aroganteng pinuno habang ang kanyang mga naputol na paa ay naiwan sa likod. Nanlaki ang kanyang mga mata sabay hiyaw sa tindi ng hilaw na takot at sakit, ang mga paa ko. Isang tapik lang mula sa ating bida, naging baldado kaagad ang kaaway. Habang naglulupasay sa sariling dugo ang pinuno ng kaaway, naglabas ng huling lakas ang ating bida habang ang natitirang 4 na tauhan ay nagwala sa tindi ng galit. Malamig na nag-utos ang ating bida, Dongpil, patayin mo ang mga natitira. Buong lakas nilang pinasabog ang kanilang aura upang rumesbak, subalit mabilis na humakbang pasulong ang ating guardian. Sabi ni Dongpil, Opo Young Master. Vajrayaksha Demonic Arts. Open. Isang nakakangilabot na demonic aura ang bumalot sa buong kagubatan. Sunod-sunod na hinampas ni Dongpil ang kanyang dambuhalang lakas. Napasigaw ang mga estranghero sa kanilang isip habang dumedepensa sa bawat kumpas, napakalakas ng bastardong ito. Ang bawat kumpas ng kanyang sandata ay nagdadala ng dambuhalang bigat. Siya ay isang expert martial artist na lubhang malapit na sa Supreme Peak Realm. Isa-isang tinabas at pinagpapatay ng ating tapat ng bodyguard ang mga estranghero hanggang sa walang maitira kundi ang dugo ang katawan ng nila. Tinitigan siya ng ating bida sabay puri, mahusay ang iyong ginawa. Humihingal na yumuko ang ating tapat na kanang kamay, hindi po, mas nagtagal ako ng higit kaysa sa inaasahan. Napasukan ng dugo ang pinuno ng mga estranghero, sino ba talaga kayong mga hayop kayo? Itinapat ng ating maangas na bida ang dulo ng kanyang talim sa naputulan ng paa, habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang absolute na karunungan. Sabi ni Sorayang, yan ang eksaktong bagay na nais kong itanong sa iyo. Saan mo nakuha ang espadang yan? Nanlaki ang mga mata ng estranghero. Idiniin pa ng ating lodi ang kanyang nakakangilabot na pagsusuri, mayroon kang disenteng kakayahan. Subalit, walang anumang paraan na magagawa mong pasukin ang mismong Righteous Heavenly Alliance upang nakawin ang bagay na yan. Kung isa sa alang-alang ang iyong chi, kayong mga gala ay hindi nagmumula sa Righteous Heavenly Alliance. Kung ganoon,
Paano mo napasa kamay at nahawakan ang isa sa maalamat na 28 righteous heavenly blade? Saan kayo nagmumula? Habang nakatutok ang malamig na talam ng ating bida sa baldadong pinuno, nagawa pa nitong magmatigas ng may nanlilisik na mga mata. Sumigaw ang estranghero, paano mo nakilala ang blade na to? Gayong ikaw ay kaanib ng demon cult. Ngunit isang nakakatunaw ng utak na tugon ang ibinalik ni Sorayang. Sabi ng ating bida nang walang kaunting emosyon, ako ang unang nagtanong sa'yo. Walang pasabi, walang babala, literal na ibinaon at isinaksak ng ating bida ang kanyang espada sa naglulupasay na leader. Napasigaw ang estranghero, ang mga paa ko. Umalingaw-ngaw ang nakatutulig na hiyaw ng kalaban sa buong kagubatan habang pinihit ng ating bida ang bumaong bakal. Dito nyo makikita kung bakit isang tunay na demonyo ang ating bida kapag ginalaw mo ang kanyang interes. Tinitigan niya ang umiiyak na leader sabay bitiw ng salitang nagpatayo ng balahibo ng lahat. Sabi ni Sorayang, kailangan ba talaga naming mamatay dahil lang nakita namin ang babaeng yan? Mukhang kailangan mong bawiin ang binitawan mong salita. Ang mismong oras na hinawakan at tinutok mo sa amin ang basurang espadang ito, ang iyong kapalaran opisyal ng nakatakda. Kinasusuklaman ko ang Righteous Heavenly Alliance. Kasabay noon ay tinapos na ni Sorayang ang buhay ng kalaban. Walang anumang awa, mga boss. Literal na tinali at ibiniti ng ating bida ang dugo ang katawan ng leader sa itaas ng puno na parang isang hayop na pinatutuyo ang dugo. At sa gitna ng marahas na tagpong ito, opisyal nang nagkamalay ang kawawang dalaga ng Joksa habang nanginginig ang buong katawan. Malamig na lumingon ang ating bida sabay utos sa kanya, gawin mo itong mas madali para maunawaan namin. Sa tindi ng trauma at takot, umiiyak niyang isinalaysay ang buong detalye ng marahas na gabi kung saan pinasok ang kanilang teritoryo. Matapos marinig ang buong kwento, napakunot ang noo ng ating bida, kung gayon, ang mga galang ito ay tinambangan ang Joksa family kagabi lang at pinagnakawan ang buong lugar. Ang Joksa family ay hindi ganoon kahina upang basta na lang pabagsakin sa loob lang ng isang gabi. Ganoon ba karami ang bilang nila? Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang tinitingnan ng natatarantang dalaga, ang 7 pamilya ng demon cult ay kasing lakas at makapangyarihan tulad ng 5 great clans ng Orthodox Miriam. Napakahirap makahanap ng isang puwersa na mas hihigit pa sa puwersa ng 7 pamilya ng demon cult dito sa buong Zhongyuan, at habang nakatitig sa dalaga. Napaisip ang ating bida sa lagay nito, nawala na siya ng bait mula sa tindi ng shock. Sa tingin ko wala na akong makukuhang impormasyon mula sa kanya. Habang nag-iisip ang ating bida, dahan-daang lumapit ang kanyang matapat na guardian gamit ang seryosong mukha, young master, sa tingin ko po, ang mga galang ito ay hindi nagmumula sa Righteous Heavenly Alliance. Mabilis na lumingon ang ating bida, bakit mo naman naisip ang bagay na yan? Sa pagpapatuloy ng interogasyon sa ilalim ng nakabiting bangkay, ibinagsak ni Dongpil ang kanyang pinakamalupit na tactical observation. Sabi niya, young master, ang mga martial artists ng Guardian Court ay sinanay sa martial arts ng Orthodox Miriam, partikular na nakatutok sa mga nagmumula sa Righteous Heavenly Alliance. Sila ay walang alinlangan na malakas, subalit, ang kanilang mga techniques ay hindi taga-Orthodox Miriam. Mas nagpapakita sila ng mas malapit na pagkakahawig sa mga pamamaraan ng patagong pagpatay. Walang anumang sekta sa Orthodox Miriam ang nagtuturo ng martial arts na katulad niyan. Napangiti ang ating bida sa kanyang isip sabay bulong sa sarili, well, hindi naman palaging ganyan ang sitwasyon kung isa sa alang-alang na ang mismong Righteous Heavenly Alliance ang siyang limikha at gumawa sa akin, Dongpil. Subalit, bumalik sa seryosong tingin si Sorayang sabay dugtong, subalit ang mga taong ito ay hindi rin nagmula sa Stillblood Fortress. Ang Righteous Heavenly Alliance ay nagpo-promote ng kooperasyon at pakikipaglaban para sa isang dakilang layunin, o yan man lang ang kanilang iginigiit at inaangkin. Ano naman ang sa Stillblood Fortress? Mabilis na sumagot ang ating tapat na bodyguard, pinahahalagahan nila ang kapangyarihan sa ibabaw ng lahat, young master. Dito niyo makikita ang malawak na kaalaman ng ating bida pagdating sa mga faction sa buong mundo. Tinitigan niya ang nakasabit na lalaki habang ikinukumpara ang kasaysayan. Sabi ng ating maangas na Lodi, tama. Sa aspetong yan, may pagkakahawig sila sa atin. Subalit, ang Stillblood Fortress ay parang isang dambuhalang estatwang na walang laman, buhay ngunit walang historical foundation na katulad ng mayroon ang ating cult.
Ngunit ang martial arts ng mga taong ito ay lubhang napaka-praktikal at nakamamatay, na nagpapahiwatig ng isang napakahabang kasaysayan ng pagpatay. Hindi ito isang bagay na basta na lang nilikha sa loob lang ng 2 o 3 henerasyon, at higit sa lahat, sila ay hindi mula sa Zhongyuan. Literal na napatigil ang hangin sa kagubatan. Nanliit ang mga mata ni Dongpil sa tindi ng konklusyon ng ating bida. Ibinaba ni Sorayang ang huling hatol, ang mga taong ito, ay nagmula sa Sword Palace. Ang mga dayuhang eksperto mula sa labas ng Zhongyuan ang siyang pumatay at sumira sa Joksa family. Sa tindi ng gulat, napahawak si Dongpil sa kanyang noo habang naguguluhan, subalit hindi ko po maunawaan, young master. Saan ba humuhugot ng lakas ng loob ang Sword Palace upang gumawa ng ganitong uri ng karumal-dumal na krimen? Ang pagpapatamba sa buong Joksa family ay hindi isang maliit na bagay, subalit napakalinaw na ang buong Divine Cult ay tiyak na maghihiganti. Ano ba ang iniisip nila? Alam ng Sword Palace na kapag nalaman ng Demon Cult ang massacre, ang buong puwersa ng cult ay tutungo upang sila ay ubusin. Sabik na nagpatuloy si Dongpil sa paglatag ng mapa. Ang tanging pagpipilian na lang nila matapos ang massacre na ito ay ang tumakbo at magmarcha patungong Hilaga. Subalit, sa Hilaga ay nandoon at nakalatag ang mabilis na pinutol ng ating maangas na bida ang usapan tungkol sa geopolitical balance ng kontinente. Sabi ni Sorayang nang walang kabog-abog, ang Righteous Heavenly Alliance, well, hindi yan ang pinakamahalaga sa kasalukuyang sandali. Habang nag-uusap sila, ang eksena ay biglang lumipat sa mismong Joksa Family Palace. Isang nakakangilabot na impyerno ang kasalukuyang nagaganap sa loob ng mga marangyang pader. Umalingaw-ngaw ang mga hiyaw ng kamatayan at tunog ng naglalasugang mga buto. Gumulong ang mga ulo, dumanak ang sariwang dugo sa sahig, at walang awang pinagpapatay ang bawat elite ng faction ng walang kalaban-laban. Ang buong palasyo ay opisyal ng ginawang sementeryo sa loob lang ng isang marahas na gabi. Dito niyo makikita ang tindi ng bagsik ng pangkat na nagmula sa Sword Palace. Mula sa madilim na pasilyo ng nagdurugong palasyo, isang elite ang mabilis na lumapit sa kanilang pinuno. Sabi ng tauhan ng may malamig na boses, Vice Palace Master, ang silid ng Patriarch ay matagumpay na pong naasikaso. Dahan-dahan na lumingon ang nakakatakot na pinuno ng operasyon bitbit ang kanyang dugoang sandata. Sabi ni Makgang-in, mabuti, pupunta na ako riyan sa lalong madaling panahon. Isang napakamalamig na tagumpay para sa Sword Palace. Literal nilang nilamon ang buong kapangyarihan ng Joksa clan habang natutulog ang buong rehiyon. Habang si Makgang-in ay patungo sa trono ng Joksa upang anihin ang kanyang tagumpay, bumalik ang eksena sa ating maangas na bida sa kagubatan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga mata ng ating Lodi ay tuluyang nagbago at naglabas ng isang nakatutunaw na aura. Tinitigan niya ang direksyon ng nag-aapoy na palasyo sabay bitiw ng isang salita na nagpangatog maging sa tuhod ni Dongpil. Sabi ni Sorayang na may purong galit, ang tunay na isyu rito, ay ang katotohanang may isang basurang estranghero lang ang biglang lumitaw at nagnakaw ng aking biktima. Sa gitna ng kagubatan, nanginginig na nag-angat ng tingin ng dalagang si Hong Yorin habang pinagdidikit ang mga nakaraang bakas. Tanong niya, sa tingin mo ba, na ang Righteous Heavenly Alliance at ang Sword Palace ay magkatuwang? Ngunit casual na sumagot ang ating maangas na bida sabay-saway sa kanya, huwag kang padalos-dalos sa mga conclusion. Napakahirap para sa isang organisasyon na katulad ng Righteous Heavenly Alliance ang makipagtulungan sa isang organisasyon na katulad ng Sword Palace. Ano nga pala ang ginagawa ng iyong supervisor? Umiiyak na umiling si Hong Yorin, wala na siya. Umalis siya bago pa mag-umpisa ang ambush, at hindi na namin siya nakita pa mula noon. Malamig na tinitigan ng ating bida ang kawawang dalaga habang nag-aapoy ang inis sa kanyang isip, sigurado akong patay na ang taong yun. Naku naman! Plano ko sanang iwan at ipagkatiwala sa kanyang mga kamay ang buong Joksa family sa oras na makontrol ko sila. Ang pesting mga yun, literal na sinira ang aking plano. Dahil sa tindi ng dambuhalang krisis sa Hunan, mabilis na humakbang pasulong ang ating guardian, young master, ako na po ang makikipag-ugnayan sa cult upang humingi ng backup. Ngunit isang arogante at kampanteng ngiti ang gumuhit sa mukha ng ating nag-iisang bida. Sabi ni Sorayang, hindi mo na kailangan pang gawin yan, Dongpil, dahil dumating na siya sa tamang oras.
Mula sa kadiliman, isang pamilyar at malakas na figura ang mabilis na lumitaw at yumuko ng may buong paggalang. Sabi ni Jong Risan, isang pagbati po sa inyo, Inspector General. Malamig na tumango ang ating Lodi, nandyan ka na pala. At matapos lumipas ang ilang sandali ng pagpapaliwanag, nanlaki ang kanyang mga mata habang sumisigaw sa tindi ng gulat, ano? Totoo ba yan? Ang Joksa family ay formal ng sinakop. Sino? Sino ang nangrahas na gumawa nito? Diretsyong tinitigan ng ating bida ang kanyang tauhan sabay bitiw ng militar na utos, oo. Kailangan na nating pumunta roon upang pabagsakin ang mga taong yun. Pakiusap, magtalaga ka kaagad ng isang tao bilang messenger upang abisuhan ang buong cult tungkol sa nangyaring ito. Mabilis na sumaludo si Jong Risan, masusunod. Habang naglalakad sila patungo sa nag-aapoy na kuta, isang nakatutunaw na aura ang tuluyang bumalot sa buong katawan ng ating bida. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang nagngangalit ang kanyang kamao, ang aking mga unang hakbang patungo sa pagiging ganap na successor ay lantarang naabala ng mga taong hindi ko man lang kilala. Maling tao ang kinalaban ninyo, mga aso. Papatayin ko kayong lahat. Naloko na, galit na ang ating bida. Habang naglalakbay ang ating bida, ang eksena ay biglang lumipat sa mismong kwarto ng Joksa Patriarch. Doon, dahan-dahan na lumapit si Vice Master Mokgang-in habang nakatingin sa walang malay na Patriarch. Sabi niya nang may panghihinayang, sayang naman. Gusto ko sana ng isang disenteng laban. Nabalitaan ko pa naman na nagtataglay siya ng pambihirang talento. Napabuntong hininga si Mokgang-in, inakala ko na ang Joksa Patriarch ay magiging malaking tulong sa aking pagtatangka na mabasag at tumagos patungo sa pader ng Creation and Transformation Realm. Subalit upang malampasan ang dambuhalang pader na yan, kailangan ko pang gumawa ng higit na mas matindi kaysa sa mga ginawa ko hanggang sa kasalukuyan. Si Mokgang-in ay kasalukuyan ang nakatayo sa pinakarurok ng Supreme Peak at isang hakbang na lang ang kulang upang makatapak sa maalamat na Creation and Transformation Realm, ang antas ng mga totoong mandirigma ng digmaan sa Miriam. Napansin ng Vice na may kulang sa kanyang mga tauhan. Malamig na nagtanong si Mokgang-in, paano naman ang grupo na humahabol sa babaeng yun? Nanginginig na yumuko ang kanyang tauhan, wala pa po kaming balita mula sa kanila, Vice Palace Master. Dahil dito, isang marahas na desisyon ang ibinaba ng Vice. Sabi niya, ipadala si Soha. Nanlaki ang mga mata ng elite sa tindi ng utos. Sumigaw ito sa takot, Sir, kung ipapadala niyo po ang Young Palace Master para sa isang maliit na bagay na katulad niyan, ang mismong Palace Master ay tiyak na magagalit. Hindi na pinatapos ng Vice ang sinasabi ng kanyang tauhan. Literal na tinitigan niya ito gamit ang kanyang nanlilisik na mga mata. Sa tindi ng kilabot ng kawawang tauhan, patawad po. Agad ko pong ipaparating ang inyong mga kautusan. Matapos ang usapan, tumungo si Mokgang-in sa isang silid para uminom ng alak. Habang sumusubsob sa alak ang Vice Leader, dahan-dahan na gumuhit ang isang seryosong mukha habang inaalala ang tunay na plano. Sabi ni Mokgang-in, ang pinuno ng Righteous Heavenly Alliance, si Dam Seimyong, siya ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Ang plano na sakupin ang Joksa family. At pagkatapos ay gamitin ang mga matinding laso ng Tang Clan upang tuluyang pabagsakin ang lahat ng miyembro ng Demon Cult na mabilis na susugod matapos marinig ang balita. Ang planong yan ay hindi na nakakagulat. Isang dambuhalang trap at lason na bitag ang nag-aabang para sa sasaklolong cult members. At ang mas nakakangilabot, ito ang sunod na naisip ng Vice. Sabi niya sa kanyang sarili, ang tunay na nakakagulat, ay ang gamitin ng aming puwersa ng mga taga-Sword Palace, upang isagawa ang misyong ito imbes na ang sarili niyang mga puwersa. Kapag napabagsak na namin ang mga miyembro ng cult, nag-alok siya na isama ang aming mga grupo sa loob ng alliance upang hindi na kami ituring na mga kaaway dito sa Zhongyuan. Binigyan pa nga kami ng mga pambihirang espada at isang secret technique bilang gantimpala. Sa tindi ng politika, napahigpit ang hawak ng Vice Palace Master sa kanyang baso. Alam niyang ginagamit lang sila ni Dam Seung upang palakasin ang faction nito. Sabi pa ni Mokgang-in sa dilim, ang hakbang na ito ay magpapalaki sa puwersa ng Righteous Heavenly Alliance, na magbibigay sa kanila ng malaking bentahe laban sa unorthodox Miriam. Walang anumang dahilan para tanggihan namin ang alok na ito dahil ang layunin naman talaga ng Sword Palace ay itaas ang aming impluensya dito sa Zhongyuan, si Dam Seung,
Siya ay napakahusay sa politika at alam na alam kung paano magmanipula ng ibang tao. At sa huling higop ng alak, isang malamig na pangamba ang lumitaw sa kanyang puso, wala akong nagawa kundi ang sumang-ayon para sa kapakanan ng palasyo, subalit, nakipagtulungan ako sa isang tao na lubhang napakapanganib. Kailangan kong maging alerto sa lahat ng oras. Ang buong massacre sa Hunan ay isang false flag operation na pinlano ng alliance leader na si Dam Seong gamit ang Sword Palace bilang pain, at ang Tang Clan Poisons bilang pangwakas na bitag upang ubusin ang sasaklolo sa cult. Subalit ang hindi alam ng dalawang nag-aambisyong pinuno na ito, ang nag-iisang Inspector General na si Sorayang ay kasalukuyan ang patungo sa kanila dala ang puot ng isang monarko. Sa loob ng silid ng Patriarch, isang scout ang biglang lumitaw mula sa kawalan upang mag-report. Sabi ng scout, Vice Palace Master, ang lahat ng preparasyon ay kumpleto na po. Nakatanggap din kami ng mensahe mula sa Righteous Heavenly Alliance. Sabi nila, magpapadala sila ng gabay sa loob ng 2 araw sa mismong hating gabi. Napakatuso ng ngiti ng lalaki, mga boss. Agad na nagbaba ng utos si Mokgang-in, ikalat niyo ang balita sa buong unorthodox MRM na ang Joksa family ay opisyal ng nasakop. Ito ang tinatawag nating false flag media play. Gusto nilang ulay na ng galit at pasugurin ang buong demon cult upang pumasok sa bitag ng mga lason. Subalit habang nagpaplano ang Vice, ang eksena ay lumipat sa masukal na kagubatan. Dahan-dahan na humakbang ang bagong karakter. Ang Sword Palace Young Master, Soha. Tinitigin niya ang lupa habang seryoso ang mukha. Dito sila siguradong dumaan. Isang tauhan ang sumunod sa kanya. Tiyak na lumipas na ang ilang oras mula nang mapadpad sila rito, Young Palace Master. Inis na lumingon si Soha, alam ko yan. Ang mga hangal na yun, isang babae lang ay hindi pa nila makuha-kuha, at ngayon ay ako pa ang naperwisyong maghanap sa kanila. Habang nagmumura sa inis ang prinsesa ng Sword Palace, isang malamig at tila multong boses ang biglang sumagot sa kanyang gilid. Tanong ng ating maangas na Lodi, isang babae. Literal na tumayo ang balahibo ni Soha. Mabilis siyang bumunot ng espada sabay sigaw sa dilim, sino yan? Dahan-dahan na lumabas ang ating bida mula sa anino ng mga puno nang walang anumang ingay. Tinitigin niya si Soha mula ulo hanggang paa sabay bitiw ng isang evaluation, hindi masama. Medyo matigas ang iyong tindig. Subalit hindi na masama. Ang karamihan sa mga martial artists sa MRM ay hindi man lang makakatagal ng kahit isang round laban sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Soha at nagsimulang pumatak ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sabi niya sa kanyang isip, hindi siya naramdaman ng aking mga pandama. Nangangahulugan na siya ay isang lubhang napakahusay na martial artist. Bago pa man makabawi si Soha, isa pang dambuhalang anino ang lumabas sa kabilang panig. Napasigaw sa kanyang isip ang kalaban, may isa pa. Hindi lang yan ang mayroon. Mula sa madidilim na puno, isa-isang lumitaw ang mga elite at armadong sundalo ng ating bida. Napaurong si Soha sa matinding kilabot, hindi maaari. Mayroong hindi bababa sa 100 tao ang kasalukuyang nakapalibot sa amin. Nanginginig na ang kanyang kamay habang itinuturo ang espada, sino ka? Hindi na nag-aksaya ng laway ang ating nag-iisang bida upang magpakilala. Isang casual na hagupit lang ng espada ni Sorayang habang nakatayo, isang dambuhalang alon ng purong swordshi ang lumipad at sunod-sunod na lumasog, pumugot, at pumatay sa bawat kawal ng Sword Palace na kasama ni Soha. Sa loob ng 1 segundo, ang masukal na gubat ay napuno ng putol-putol na katawan. Ang tanging natira na lang na nakatayo sa gitna ng mga bangkay ay si Soha na kasalukuyang napaluhod at napahawak sa kanyang dibdib sa tindi ng gulat, malamig na itinapat ng ating bida ang dulo ng kanyang espada sa nanginginig na Sword Palace Young Master. Sabi ni Sorayang nang may absolute tyranny, mukhang nagtataglay ka ng isang mataas at makapangyarihang posisyon dito sa inyong pangkat. Kung gusto mo ng isang mabilis at mapayapang katapusan, mas makabubuting sagutin mo ang lahat ng aking mga katanungan. Naiintindihan mo ba? Literal na naging bihag ang alas ng Sword Palace nang wala pang 1 minuto. Matapos ang pag-uusap ng ating bida, ang eksena ay biglang bumalik sa Joksa family residence. Isang dambuhalang pagsabog na yumanig sa buong rehiyon ang biglang sumiklab mula sa mismong pangunahing tarangkahan ng Joksa clan. Ang makapal na usok at nagliliwanag na apoy ay pumailan lang sa kalangitan. Sa loob ng Joksa Family Hall,
Literal na nagulat mula sa kanyang upuan ang pangalawang pinuno habang iniinom ang kanyang alak. Nanlilisik ang mga mata na sumigaw si McGang-in, ano yun? Ano ang nangyayari? Sa loob ng kuta, nagkandara pa sa takot ang isang elite scout habang sumisigaw sa harap ng trono. Sabi ng tauhan, Vice Master. May mga hindi kilalang miyembro ng Demon Cult na biglang nagpasabog ng tarangkahan. Ang kalaban po. Ang kalaban ay tila isang napakatinding martial artist. Malamig na idinikit ni McGang-in ang kanyang mga daliri sa kanyang sandata habang bumabangon, ako na mismo ang pupunta upang makita ko kung sino yon. Subalit nanginginig na humarang ang scout nang may mas nakakangilabot na balita, at saka, hawak po ng mga kalaban ang Young Palace Master bilang bihag. Sa pilitang natigilan ang Vice, ngunit imbes na magwala sa galit, isang nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Sabi niya sa kanyang isip, hawak nila si Soha bilang bihag. Napaka-interesante. Sa labas ng nawasak na tarangkahan ng Joksa kung saan makapal pa ang usok, humakbang pasulong ang ating nag-iisang Lodi kasama si Dongpil. Sa harap ng daan-daan na natitirang kaaway, nagpakawala si Sorayang ng isang sigaw na yumanig sa buong Hunan. Sabi ng ating maangas na bida, makinig kayong mga magnanakaw. Ang Inspector General ng Divine Cult ay naririto na. Literal na walang preno ang pagpapakilala ng ating bida. Habang seryosong nakatayo si Dongpil sa kanyang likuran, nanlaki ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang likod ng kanyang young master. Isang dambuhalang realization ang sumampal sa kanyang mukha. Sabi niya sa kanyang isip, mas lalo siyang naging matindi at lumakas. Tiyak na mas lalo pa siyang naging malupit sa panahon ng kanyang mga inspection. Malapit na ba niya? Malapit na ba niyang maabot ang Demonic Ascension Realm? Sa malalim na pagsusuri ni Dongpil, alam niyang ang kasalukuyang antas ng ating bida ay lumampas na sa limitasyon ng tao. Sabi pa niya sa kanyang sarili, ang Supreme Peak Realm ay lumalagpas sa limitasyon ng tao. Subalit, mayroon pang mas mataas na antas na higit pa roon. Matapos lumampas sa limitasyon ng tao, ito ang lugar kung saan marami ang tuluyang nabibitag, isang pader na mas mataas pa sa anumang gusali at mas matibay pa sa kahit anong bakal. Ang Young Master ay kasalukuyan ang nakatayo sa harap ng pader na tinatawag na Ultimate Demon. Habang pinag-iisipan nito ni Dongpil, ang eksena ay lumipat sa mismong pananaw ng ating bida. Sabi naman ni Sorayang sa kanyang isip habang naglalakad, malapit na ako. Literal na mababasag ko na ang demonic wall na ito sa lalong madaling panahon. Mas magiging maganda kung makakalaban ko ang isang martial artist na sapat ang lakas upang ibigay sa akin ang huling tulak na yan. Isang kapansin-pansin na dambuhalang enerhiya ang biglang sumabog mula sa loob ng palasyo. Natigilan ang ating maangas na Lodi, ang chi na ito. Isang dambuhalang tsunami ng purong kapangyarihan ang lumipad mula sa hall patungo sa tarangkahan. Sa tindi ng presyon ng hangin, napataas ang kamay ni Dongpil upang takpan ang kanyang mukha. Sumigaw ito sa tindi ng gulat, Young Master. Ang chi na ito ay hindi ka panipaniwala. Ngunit isang arogante at nagliliyab ng ngiti lang ang isinagot ng ating bida. Imbes na matakot, mas lalong nag-apoy ang pagnanais ni Sorayang na pumatay. Sabi ng ating Lodi sa kanyang isip habang kinikilatis ang paparating na halimaw, kahanga-hanga. Isang kakaibang chi. Ito ay kombinasyon ng isang nakakatakot na matalim na enerhiya at ng isang bagay na napakasama. Tila ba sinusubukan ng taong ito na sabihin na ang lugar na ito ay kanyang kaharian. Hinawakan ng ating bida ang kanyang espada nang may absolute na lamig habang formal nang lumilitaw ang dambuhalang figura sa dulo ng pasilyo. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip, ang chi ng isang lubhang napakahusay na martial artist na siyang sumakop sa Joksa family. Ang sinumang nagtataglay ng ganitong uri ng presensya, tiyak na siya na nga ang Vice Master ng Sword Palace. Mula sa tuktok ng nagtataasang palapag ng Joksa Hall, malamig na nakadungaw ang lalaking halimaw habang nakatitig sa ating bida. Sabi ni McGang-in, ikaw ba? Ikaw ba ang Inspector General ng Demon Cult? Nabalitaan ko na hawak mo raw si Soha. Bakit hindi ka umakyat dito sa itaas upang tayo ay mag-usap? Ngunit sa halip na sumunod, isang matalas at mapanuring mata ang itinuon ng ating bida sa buong paligid. Napansin ng ating Lodi ang kakaibang daloy ng hangin. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip, ito ay, ganun ba? Alam ko na kung anong dumi ang itinatago mo.
Diretsyong tinitigan ng ating bida ang lalaki sabay bitiw ng isang mabigat na salita. Sabi ni Sorayang, nabalitaan ko na ang Sword Palace ay isang organisasyon ng mga tao na nabubuhay sa buong buhay nila gamit ang isang espada lamang. Akala ko pa naman ay naiintindihan ninyo ang dangal ng isang swordsman, kung hindi nyo man kayang unawain ang etika ng martial arts. Subalit itinapon mo pala maging ang dangal na yan, at ngayon ay naglalaro ka na gamit ang lason. Napakahirap at medyo nakakahiya para sa akin ang lumapit sa iyo ngayon kung saan bumaba ka na sa ganyang kababang antas. Literal na hinubaran ng bida natin ang karangalan ng buong Sword Palace. Sa pilitang nanigas ang mukha ng Vice. Literal na niyanig ang kanyang puso dahil hindi niya akalaing mababasa kaagad ng ating bida ang kanyang nakatagong alas. Sabi ng lalaki sa kanyang isip habang nanginginig ang kanyang kalamnan, paano? Alam ba niya ang tungkol sa Deity Destruction Poison at 7-Step Soul Severing Powder na kasalukuyang nakakalat sa buong paligid na ito? Nabunyag na ang mga pangalan ng nakamamatay na lason. Ngunit upang itago ang kanyang pagkagulat, pilit nang umiti ang lalaki sabay bawi, hindi ko alam kung ano ang isang Inspector General o kung ano pa man yan, subalit ikaw ay napakahusay magsalita. Tingnan natin ngayon kung ang iyong martial arts ay kayang pumantay sa galing mo sa dila. Malamig nang umiti ang ating maangas na bida habang itinataas ang kanyang sandata, mula riyan sa napakalayong lugar na yan. Bakit hindi ikaw ang bumaba rito? Hindi na sumagot ang lalaki dahil isang marahas na igkas ng kanyang braso ang kanyang ibinaba. Sabi ni Mokgang In, titingnan ko muna kung ikaw ay sapat na magaling. Mula sa itaas, nagpakawala ang Vice ng isang napakalaking daluyong ng purong enerhiya. Nanlaki ang mga mata ng ating bida habang nararamdaman ang tindi ng talim, sword aura. Sa tindi ng bilis at bigat ng atake, napasigaw ang ating tapat na guardian mula sa likuran, young master. Napakamapanganib niyan. Isang dambuhalang pagsabog ang sumiklab. Ang buong tarangkahan ay binalot ng makapal na usok, guho, at nanalasang hangin na nagpa-atras kay Dongpil, young master. Habang nagdiriwang ang mga Sword Palace dahil sa pag-aakalang tinapos na ang laban, sa isang simpleng pagkilos ng ating bida, isang dambuhalang buhawi ng purong lakas ang kanyang binuo upang tuloy-tuloy na hiwain, pawiin, at palayasin ang buong usok sa paligid ng walang kahit isang gallows sa kanyang katawan. Nanlaki ang mga mata ng lalaki mula sa tuktok. Mula sa gitna ng nawawalang usok, isang nakatutunaw na tawa ang pinakawalan ng ating bida. Sabi ni Sorayang, mukhang hindi nga ito magiging madali. Bago pa man makahakbang si Mokgang In, mabilis na humagupit ang ating bida gamit ang dalawang espada, na nagpalipad ng dalawang dambuhalang X na air slash ng sword shi patungo sa itaas. Sa tindi ng panganib, mabilis na samalag ang lalaki. Isang hiwa mula sa himpapawid ang sinagawa ni Mokgang In para maharang ang atake ng bida. Ngunit naloko na. Dahil ang kapangyarihan ng ating bida ay lumalagpas sa kalkulasyon ng kahit sinong rurok ng Supreme Peak. Ang dalawahang slash ni Sorayang ay literal na bumasag at lumusat sa harang ng lalaki, bago diretsyong sumabog sa mismong katawan nito at sa buong istruktura ng gusali. Ang dambuhalang bubong at mga pader ng Joksa Hall ay gumuho at sumabog sa tindi ng impact. Habang lumilipad ang mga tipak ng bato sa ere, dahan-daang ibinaba ng ating bida ang kanyang mga sandata sabay bitiw ng isang napakayabang na tanong, ang sagot ba na yun ay sapat na? Mula sa gitna ng nataipak na gusali, dahan-dahan na lumabas ang figura ng lalaki habang pinapagpag ang alikabok, na may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Sagot ni Mokgang In, oo, sapat na sapat. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.